Isang halijing liwanag mula sa bato ang pumailan lang sa himpapawid. Sa loob nito ay may mga pills. Hey, hintayin lang nating tuluyang mawala ang halijing liwanag. Iyon na ang oras para kunin ang mga pill. Hindi pa ako nakakakita ng ganyang kadalisay na pill. Hindi ko alam kung ano ang epekto nito. Anong pakialam mo sa epekto? Basta't kayamanan. Ayos na. Itong Secret Realm. Kalahating araw na tayong umiikot. Isang tumpok lang ng abo ang nakita natin. Tunay ngang malas. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw. Mga kagalang-galang. Ang mga pill na ito ay ako ang naglabas. Ako rin ang unang nakakita. Hindi ba't dapat ay ayon sa kung sino ang nauna para mapasa akin ito? Kalokohan. Sinong nagsabing ang nakakita ng pill ay siya ang naglabas? May ebidensya ka ba? Kaya manang lumitaw sa mundo. Nauna ka lang sa amin ng isang hakbang. Gusto mong angkinin lahat. Siyempre, tayong mga nagpapraktis ng martial arts. Kailangang tingnan ang kakayahan. Kung sino ang makakuha, sa kanya ito mapupunta. Gusto ninyong agawin. Sa sandaling iyon, dahan-daang nawala ang halijing liwanag. Inilalantad ang mga pills na lumulutang sa himpapawid. Ito na ang oras. Mabilis silang sumugod patungo sa mga pills. Noon lamang nagsimulang kumilos si Yeming. Lumipad ng mas mabilis. Nilampasan sila. Ang bilis. Ang bilis. Ang lakas. Ano ba talaga siya? Hindi ko inaasahan na kaya niya akong salpukin ng diretso. Mukhang kahit agawin ko pa ito sa harap ninyo. Hindi pa rin kayo kalaban ko. Gusto nyo pa bang magpatuloy? Lintik, kinuha mo na nga. Gusto mo pa kaming haminin. Sobra ka ng mangapi. Sugod. Kailangang bugbugin ang mayabang na batang ito. Pagkasugod pa lang niya, nag-teleport na si Yeming palayo. Ang ganitong divine pill, ang may kapalaran ang makakakuha. Magkikita pa tayo sa hinaharap. Sa isang iglap, nawala na si Yeming, ang bilis niya. Wala talaga tayong paraan para habulin siya. Lintik talaga. Huwag sana kitang makita ulit. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang bitak sa lupa. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Isang sinag ng liwanag ang lumabas. Ha. Sabi ko na nga ba? Sa ganito kalaking secret realm. Paanong iisa lang ang lugar ng paglikha ng kayamanan? Nandito na si Munting Amo. Kasasabi pa lang niya noon. Sinalpok na siya sa mukha ni Yeming na dumaan. Patuloy na iniwan ni Yeming ang grupo na humihinga ng alikabok. Mga kagalang-galang, kumusta kayo? Kasasabi lang na magkikita tayo sa hinaharap. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis tayong magkikita ulit. Hindi ba't tumakbo ka na sa kabilang direksyon? Bakit ka bumalik? Inangkin mo ng mag-isa ang 6 na divine pills. Hindi ko inaasahan na hindi ka pa rin kontento. Masyado ka ng mapang-api. Hindi ba't kayo ang nagsabi? Tayong mga nagpapraktis ng martial arts. Ang pagkilos ay hindi nakabatay sa kung sino ang nauna, kundi sa kakayahan. Hindi ba't ginagawa ko lang ang ayon sa inyong mga alituntunin? Narito para agawin. Hindi ba pwedeng gawin iyon? Natahimik ang tatlo nang marinig ito. Ha. Ngayon, kailangan kong umagaw ng buong kasiyahan. Kuya, huwag ka nang umagaw pa. Inaamin na naming mali kami. Pwede ba? Kung aagawin mo pa kami ng ilang beses, uuwi kaming walang dala. Nang lumapit si Yeming, ang bagay na iyon ay nagpakita na kumikinang na liwanag. Sinaunang mga marka, tunay ngang isang kayamanan. Biglang nakaramdam si Yeming na may mali. Sa sandaling iyon, mula sa ilalim ng lupa ay may mga kakaibang tunog. May mga demon beast na lumabas mula sa lupa. Itim na itim silang lumitaw. Sinakop ang buong lugar. Hindi maganda, Master. Sa ilalim nito, mayroong isang walang kapantay na masamang nilalang. Ang tansong salamin, iyon ang bagay na ginagamit para supulan ang masamang nilalang na iyon. Agad ginamit ni Yeming ang escape talisman at mabilis na tumakas mula sa lugar. May nakakatakot na bagay na paparating. Lintik, wala pa nga akong nakuha. Kailangan ko pang tumakas. Bakit ang malas ko? Bilisan nyo. Takbo. Mabilis ding gumamit ng escape talismans ang ibang grupo. Lumipat ang eksena sa labas ng pasukan ng Secret Realm. Naramdaman ni Long Xiaoyan na may mali. Mula sa loob ng pasukan, may mga itim na usok na lumalabas. Sa sandaling iyon, natatarantang tumakbo palabas si Yeming mula sa loob ng pasukan. Hindi maganda. Sa loob ng Secret Realm, lumitaw ang napakaraming demon beast. Bilisan nyo. Isara ang pasukan. Hindi pa man sila nakakakilos.
Isang kamay ang lumabas mula sa loob ng pasukan. Demon Beast. Lalabas na ang Demon Beast. Lolo, tulungan mo ako. Sigaw niya. Hayop. Agad na sumabog at nadodge ang kamay na iyon. Mabilis nilang ginamit ang secret technique para isara ang pasukan ng Secret Realm. Bumantong hininga si Yeming, Xiaobai. Anong nangyari sa loob? Pagkatapos kong kunin ang tansong salaming ito. Sa loob noon, lumabas ang napakalakas na masamang enerhiya na yumanig sa langit at lupa. Pagkatapos, isang malaking bilang ng mga demon beast ang sumugod. Wala akong nagawa kundi umatras. Haha, mukhang sa maliit na mundong iyon. May masamang espiritu na sinupil ng Buddha. Ang tansong salamin ang bagay na iyon. Dahil kinuha mo ito, kaya sila lumabas. Hindi naman ito masamang bagay. Hindi masamang bagay. Ang dahilan kung bakit kayo ipinadala sa Golden Secret Realm ay dahil ang mga alituntunin sa maliit na mundo ay naglilimita. Hindi pinapayagan ang mas malakas kaysa Martial Master na pumasok. Kung hindi ay kusa itong masisira. Ngayon, lumitaw ang masamang espiritu. Nagpapakitang hamina na ang enerhiyang iniwan ng Buddha. Ang kaayusan sa maliit na mundo ay nagbago na rin kasunod nito. Maaari na rin tayong pumasok ng malaya. Ang masamang espiritu sa loob, huwag mo nang alalahanin. Kalahating oras pa, kung hindi pa sila lalabas. Maghihintay ako hanggang maging handa ang mga martial gods. Pagkatapos ay papasok tayo para mag-imbestiga. Oo nga pala, Lolo. Ito ang Buddha pill na nahanap ko sa loob. Hindi ko alam. Ang ganitong uri ng pill ay kapaki-pakinabang lamang sa mga nagko-cultivate ng Buddhism. Sayang lang kung gagamitin ito ni Lolo. Ikaw na lang ang uminom nito. Ayon sa ugnayan ng pamilya, ikaw na ngayon ang crown prince ng ating Long family. Nakikita kong ang iyong gangchi ay nasa rurok na. Malamang sa loob ng ilang araw ay magbe-breakthrough ka na. Para maabot ang Martial Master Realm, kailangang alagaan ang Spirit Root, na nangangailangan ng malaking yaman. Patuloy mong hawakan ang aking clan leader token. At bilisan mong pumunta sa imbakan ng angkan para kumuha ng mga yaman. Maghanda ka na para sa breakthrough. Salamat, Lolo. Hindi na kinuha pabalik ang clan leader token. Talagang itinuturing na ako ni Long Xiaoyan bilang susunod na clan leader na huhubugin. Susunod ka na sa ibang mga kaanak pa uwi. Kami ng iba ay mananatili rito para pag-usapan ang tungkol sa Secret Realm. Pagkatapos, bumalik si Yeming sa kanyang silid para mag-cultivate. May 50.000 soul pills na suporta. Sapat na ito para mag-cultivate si Master ng matagal sa Divine Sea. Hahaha, hindi ko maitatanggi. Ang sarap talagang magkaroon ng clan leader token. Kung saan gustong pumunta ng dakilang Long family young master, doon siya pupunta. Ang mga bagay sa imbakan. Malayang pumili. Pagkatapos pumili, may mag-aabot gamit ang dalawang kamay. Ayon sa alaala ni Long Xiaobai, yung matandang tagapamahala ng imbakan ay napakasungit. Ang hirap kumuha kahit kaunting spirit stones mula sa kanya. Ngayon, hawak ko ang clan leader token. Isang sabi ko lang, may 50.000 soul pills na. Noong inaabot sa akin ng matanda ang mga gamit, nanginginig pa ang kamay niya. 50,000 soul pills. Ang halaga nito ay katumbas ng 10 milyong. Si Master, basta na lang ibinigay ng ganito. Masyado namang pinapaboran ng clan leader ang batang ito. Sabi ni Beiming, sa imbakan. Malinaw na may mas marami pang bagay na mas mahalaga. Mayroong hindi kakaunting bagay na sapat para gamitin ng Martial Saint. Kahit pa maging ang mga Martial Gods ay magiging pula ang mata. Master, bakit hindi ka nakinig kay Beiming at direkta ng lumipat? Masyado ka namang malupit. Kung lumipat ako, hindi ba't mamamatay sa galit si Long Xiaoyan? Kunin lang ang mga kailangan. Sapat na. Sige. Subukan natin ang enerhiyang ito na mula sa Buddhist civilization. Binuksan ni Yeming ang bibig at nilunok lahat ng pills. Sa sandaling iyon, sa likuran ni Yeming, may liwanag na lumitaw na parang araw. Napansin ni Yeming ang Buddha light sa likuran. Ito ang Buddha light ng Buddhism. Ang pakiramdam ay ganap na naiiba sa daloy ng Yuan Qi sa katawan. Ito ay isang ganap na bagong bagay. At tila may kinalaman pa ito sa lakas ng isipan. Sabi ni Beiming, tungkol sa Buddhist civilization. Kakaunti lang ang alam ni Beiming. Maaari lamang umasa si Master sa sarili niyang paghuhula. Ngayon, muli kong inaalala ang 6 na Buddhist mudras. Isang napakakakaibang pakiramdam ang lumilitaw.
Tila hindi lamang sila simpleng mga hand seals, kundi isang uri ng ibang martial arts technique. Ang lalim ng kahulugan, hindi kayang mapaganya gamit ang Yuan Qi. Ngunit kapag ginamit ang Buddha Light para itulak, para itong tubig na dumadaloy sa kanal. Napaka-natural. Siyempre, para mapalabas ang tunay na potensyal ng mga mudras. Kailangan pang gugulan ng mahabang panahon para unawain at sanayin. Sa tulong ng mga butong ito ng lotus, tunay ngang kaunting pagsisikap. Malaking pakinabang. Lumipat ang eksena sa loob ng Divine Sea, ang 6 na uri ng Buddhist mudras ay nahahati sa Immovable Seal, Demon Subduing Seal, Evil Dispelling Seal, Purity Seal, Light Seal, at Tathagata Seal. Sa mga ito, ang Immovable Seal ay nagpapatibay sa katawan. Ang katawan at lupa ay nagiging isa. Ang lupa ay sumisipsip ng malaking bahagi ng atake para sa depensa. Ang Demon Subduing Seal ay pumipigil sa lahat ng inner demons. Nililinis ang mga hadlang sa cultivation. Napakabuti para sa katawan. Ang Evil Dispelling Seal ay sumusupil at nagtataboy sa lahat ng maruruming bagay. Espesyal na pumipigil sa mga panlabas na bagay. Sumusupil sa lahat ng masasamang espiritu at mga hirtikong landas. Ang Purity Seal ay naglilinis ng katawan at isipan. Inaalis ang mga dumi sa loob ng katawan. Isa ring mudra na kapaki-pakinabang sa katawan. Ang Light Seal ay ang nag-iisang offensive mudra sa 6 na dakilang mudras. Sa sandaling lumabas ang seal na ito, nagliliwanag ng husto, walang hanggan ang lakas. Kapag narating ang rurok, kayang liwanagan ang 3,000 dakilang mundo. Linisin ang 5 elemento. Ang Tathagata Seal ay isang mudra para sa paglinang ng espiritu. Ang pagsasanay ng mudrang ito ay maaaring magpalakas ng Divine Soul. Gabayan ang hininga ng Buddhism sa buong katawan. At sa huli ay maging isang Tathagata Buddha Heart. Karunungan na parang karagatan. Akala ko, ang aking pangunawa sa cultivation. Ang pagmaster ng mga seal na ito ay hindi mahirap. Sinong mag-aakala? Bawat isang mudra ay naglalaman ng napakaraming lalim at karunungan. Minaliit ko ito ng husto. Mas mabuting huminahon at mag-cultivate ng maayos. 36 na taon ang lumipas sa loob ng Divine Sea, walang tigil sa pagkukultivate si Yeming. Lahat ng 6 na Buddhist mudras. Buong 36 na taon. Napakatagal na panahon ang ginugol. Narating ko lamang ang antas na magagamit ko na ang mga mudras. Malayo pa sa tagumpay. Mukhang tulad ng pag-unawa ko sa array formation noon, mag-practice muna ng husto ng 100 taon. Master, ang kilos na ito ay hindi angkop. Dahil lang sa pag-cultivate ng mga mudras. Gumamit ng ganoon kalaking mahalagang oras, talagang hindi angkop. Mahalagang oras. Ang oras ng Divine Deduction Art sa Divine Sea, hindi ba't maaaring ayusin kahit kailan? Saan banda ang pagiging mahalaga? Ang bilis ng paglipas ng oras. Oo nga. Maaaring ayusin kahit kailan. Ngunit ang kabuuang oras na nagagamit ay may hangganan. Gamit ang Sea-God na binuo ng 3 level ng Divine Deduction Art. Kaya lamang nitong suportahan si Master na mag-cultivate ng 10,000 taon. 10,000 taon. Kung lumampas, ang espasyo na binuo ng Divine Deduction Art sa Divine Sea ay sa katunayan isang maliit na mundo para kay Master. Ang pag-iral ng maliit na mundo ay nakasalalay sa malaking mundo. Hindi maaaring masyadong lumayo sa malaking mundo. Kung hindi ay masisira ito. Hanggang ngayon, si Master ay nakapag-cultivate na ng 904 na taon sa Divine Sea. Mayroon na lamang 960 na taon na maaaring gamitin. Pagkatapos pag-isipan ang tungkol sa pag-cultivate ng Zuan Tian by the Sword o pag-unawa sa mas mahalagang bagay. Lahat ay nangangailangan ng malaking oras. Tungkol dito, mas mabuting magtipid ng kaunti. 960 na taon. Ang panahong ito, kung gagamitin lamang para mag-cultivate ng mga mudras. Tunay ngang medyo nasasayang. Mukhang sa hinaharap, kailangan kong gamitin ito ng matipid. Ang mga mudras ng Buddhism, mas mabuting palakasin na lang sa proseso ng tunay na laban. Hindi ba? Susunod. Kailangan ko ng pag-isipan ang tungkol sa breakthrough. Ang pag-angat ng martial artist sa martial master ay kailangang umasa sa spirit root. Ang spirit root ay nagpapakita ng antas ng pagkakaugnay ng martial artist sa Tian de Ling Qi, heaven and earth spiritual energy. Ang spiritual energy sa langit at lupa ay napakaraming uri, ngunit ang asensya nito ay nabibilang sa 5 elemento.
Bawat uri ay may katumbas na spirit root. Ang pag-uuri ng spirit root ay iba-iba. Batay sa uri ng hinihigop na spiritual energy. Maaaring hatiin sa mixed spirit root, single spirit root, dual spirit root, 5-element spirit root. Sa mga ito, ang 5-element spirit root ang pinakapambihira, at ang epekto ng mixed spirit root ang pinakamahina. At sa mundo, karamihan ng mga martial masters ay pawang mixed spirit root. Ang tinatawag na mixed spirit root ay tumutukoy sa katawan na maaaring pagsamahin ang dalawa sa 5 uri ng spiritual energy. Ngunit ang antas ng pagkakaugnay sa bawat uri ay iba-iba. Kapag humihigop ng spiritual energy, dahan-daang pumapasok sa realm. Kumpara rito, ang single spirit root ay isang uri ng spiritual energy na may mataas na antas ng pagkakaugnay. Mas mabilis din ang bilis ng cultivation. Ngunit dahil sa iisang katangian, madali itong mapigilan, countered. Kaya ang uri ng teknik na maaaring i-cultivate ay labis na limitado. Ang single spirit root ay mas mababa kaysa sa dual spirit root na may mataas na pagkakaugnay sa dalawang uri ng spiritual energy. Maaaring magsuportahan ang dalawang katangian. Halimbawa, mga tulad ng water-wood spirit root, water generates wood. Earth-metal spirit root, earth generates metal. Wood-fire spirit root, wood generates fire. Kaya naman, lahat ng bagay ay walang absoluto. Kung malas ang swerte, ang likas na water-fire dual spirit root ay dahil sa hindi pagkakasundo ng tubig at apoy. Kapag nagkukultivate, hindi ito kasing ganda ng single spirit root. Kahit ganoon, ang mga taong may dual spirit root ay napakakaunti pa rin. Laging isa sa 10,000 tao. Sa huli, ang pinakamagandang spirit root ay ang 5-element spirit root. Ang bilang ay napakabihira, sa 100,000 tao. Mahirap makahanap ng isa, ang taong may 5-element spirit root. Ang antas ng pagkakaugnay sa anumang spiritual energy sa langit at lupa ay napakataas. Maaaring humigop ng 5 uri ng spiritual energy ng langit at lupa. Sa ganoong paraan, sa proseso ng cultivation, natural nang nabubuo ang isang 5-element cycle sa loob ng katawan. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isyu ng magkakasalungat na katangian. Sa huli, maaari nitong pigilan ng anumang katangian. Kahit sa epekto, bilis ng cultivation, o tunay na laban, ito ay nasa rurok. Beiming. Ano ang aking spirit root? Mixed spirit root. Mixed spirit root. Siguradong hindi pwede. Ayokong manatili sa martial master realm habang buhay. Wu Jiang, Merit Steel. Ngayon, ako ay isang guest heavens patrol. May karapatan pa rin ba akong magpalit ng merit points? Pwede, ngunit ang iyong pagpapalit ay kailangang dumaan sa akin dahil nawala mo na ang iyong merit tablet. Gusto kong ipagpalit sa isang high-grade 5-element spirit root. Ilang merit points ang kailangan? Kailangan ng 4 na bilyong merit points. At saka, dahil ginagamit mo ang aking merit tablet para magpalit, kailangan kong maningil ng bayad sa pagod na 100 milyong martial ancestor coins. 100 milyong martial ancestor coins. Ikaw na isang marangal na Diyos. Kailangan mo pa ba ng pera? Ang pera ay maaaring makipag-usap sa mga Diyos. Hindi mo ba alam? Ang pagpapalit ng mga bagay ay isang iglap lang naman. Tapos kailangan pa ng 100 milyong martial ancestor coins. Tunay ngang mapanlinlang. 4 na bilyong merit points, katumbas ng mga 270 milyong martial ancestor coins. Kailangan pang magbayad ng 100 milyong bayad sa pagod. Bagamat nitong mga nakaraang taon, nagbukas ako ng tindahan, nagbukas ng bangko, kumita ng hindi kakaunti, ngunit ang pagbuhay muli sa mga magulang at pag-aasikaso sa mga huling habilin ay umubos ng mahigit kalahati. Bagamat ang natira, kahit gaano karami, hindi ko kakayanin ang ganitong panggigipit. Humingi ng tulong sa isang dakilang Diyos na tulad mo. Ang pagbibigay ng kaunting bayad sa pagod ay makatarungan. Ngunit, ang presyo ng 5-element spirit root ay masyadong hindi makatarungan. Mas mahal pa kaysa sa True Dragon Bloodline. Ayon sa mga alituntunin ng misyon. Ngayon, hindi ka maaaring humingi ng anumang tulong mula sa labas. Kung hindi dahil sa pagtingin sa iyo ni Long Xiaoyan at sa pangkalahatang magandang takbo ng mga pangyayari. Hindi ko rin gugustuhing labagin ang patakaran at magpakita sa iyo. Ang magkaroon ng mapagpapalitan ay maganda na. Tumatawad ka pa sa akin. Sige, magpapalit ako. Hindi ako magpapalit. Hindi pwede.
Masyadong pangit ang mixed spirit root. Ang 5-element spirit root ay lumitaw sa ulunan ni Yeming. Pagkatapos ay direktang pumasok sa kanyang katawan. Naiiba sa dati. Ako ngayon, malino kong nararamdaman ang 5-element spiritual energy ng langit at lupa. Ngunit, ang spiritual energy dito ay masyadong manipis. Hindi sapat para suportahan ang aking cultivation. Bagamat maganda ang 5-element spirit root, ang mga kinakailangan para sa cultivation ay napakataas. Ang mixed spirit root cultivation ay nangangailangan lamang ng halo-halong spiritual energy mula sa level 1 o level 2 spirit stones. Ang single spirit root at dual spirit root ay nangangailangan ng paggamit ng level 6 o 7 spirit stones na may katumbas na katangian para humigop ng dalisay na spiritual energy sa loob. Ang may-ari ng 5-element spirit root na gustong mag-cultivate ay kailangang maghanda ng level 7 spirit stones ng 5 uri na katumbas ng 5 elemento. Sabay na humigop at linisin ang katumbas na dami. Panatilihin ang balanse ng 5 elemento sa loob ng katawan. Sa madaling salita, kung gustong mag-cultivate ni Master, kailangang gumamit ng 5 beses na dami ng spirit stones kumpara sa single spirit root. Ang dapat tandaan ay, ang presyo ng isa o dalawang level 7 wood spirit stones ay 200.000 beses kaysa sa isang level 1 spirit stone. Kaya naman, kahit isang first grade sect ay hindi kayang suportahan ang isang henyo na may 5-element spirit root. Hindi bababa sa isang puwersa na may antas ng Golden World ang may sapat na kakayahan. Hindi pwede. Kahit paano. Ako ay isang Golden Crown Prince. Lahat ba ay ako ang gagastos? Kailangan kong pumunta ulit sa imbakan. Makalipas ang ilang sandali, sa imbakan ng Long Family, nakita ng matandang tagapamahala ng imbakan ang pamilyar na anino at nagulat. Ikaw, bakit ka na naman nandito? Bakit ganyan ang sinasabi mo? Kahit paano, ako ang Crown Prince ng ating Long Family. At saka, narito ang Clan Leader Token. Kukuha lang ako ng kaunting gamit. Nagtitipid ka pa ba? Malakas na inilapag ni Yeming ang token sa mesa. Ang problema ay, kahit isang Crown Prince ay hindi gumagastos ng ganito kalaki tulad mo. At saka, sila lahat ay may limitadong bilang. Hindi tulad mo, bata, hawak mo ang Clan Leader Token. Kung gaano karami ang gusto mong kunin, ganoon karami ang kukunin mo. Hindi kita mapigilan. Hindi ako nagtitipid. Si Xiaobai ang haligi ng ating Long Family sa hinaharap. Ang buong Long Family ay mapupunta sa iyo sa hinaharap. Bakit pa ako magtitipid? Ngunit, kahit paano, kailangan mo ring maghinay-hinay. Ngayong pagpunta mo, Xiaobai, ano ang gusto mo? Sa pagkakataong ito, hindi ako kukuha ng marami. Level 7 Spirit Stones ng 5 katangian metal. Wood, water, fire, earth 1,000 liang, isang unit ng timbang, bawat isa. Sapat na. Pansamantala ko munang gagamitin. Kapag naubos, babalik ako para kumuha pa. Ay 1,000 liang. At level 7 Spirit Stones pa. Kapag naubos, gusto mo pang kumuha ulit? Kakainin mo ba ito? Baliw ka na ba? Sinabi ni Yeming, malapit nang mag-breakthrough ang apo ninyo sa Martial Master. Mayroon akong 5-element spirit root. Ang pagkuha ng kaunting spirit stones na ito. Marami ba? 5 elementong spirit root. 1,000 liang, paanong sapat iyon? Bibigyan kita ng 2,000 liang ng bawat uri ng spirit stone. Tinitiyak kong sapat ito para sa iyong cultivation. 5-element spirit root. 7 bahagi ng kadalisayan ng bloodline. Ang ganitong henyo, ang kinabukasan ng ating Long Family ay maliwanag na. Ha. Sa isip ni Yeming, ngunit, hindi naman ako ang tunay na Long Xiaobai. Maaga o huli, aalis din ako sa Long Family. Nakatanggap ako ng ganito kalaking kabaitan mula sa kanila. Sa hinaharap, natatakot akong mahirap ng putulin ang ugnayang ito. Nakuha na ang Spirit Stones. Bumalik si Yeming sa silid para mag-cultivate. Magsimula na tayo. Ang mga Spirit Stones ay nagsimulang gumalaw. Pagkatapos, ang spiritual energy ay nagsimulang pumasok sa katawan. Sa katawan ni Yeming, malinaw na lumitaw ang 5 elemento. Pagkatapos ng isang pagsabog, lumitaw ang bilog ng 5 elemento. Ang 3 Realms Divine Gang ay nababalutan na ng 5-element spiritual energy. Natapos na ang unang pagbabago. Narating na ang rurok ng first grade martial artist. Susunod,
Basta't ang Three Realms Divine Gang ay ganap ng mapagsama ng 5 Element Spiritual Energy. Maaari nang mag-breakthrough sa Martial Master. Ang 5 Element Spiritual Energy ay ganap ng nanatili sa Gang Meridians. Nagsimula ng magsama. Ang pagsasama ng 5 Element Spiritual Energy ng Three Realms Divine Gang. Kahit ako, sa mga araw na kasama ko si Patriarch Tong Tian, ay hindi pa nakakita nito. Biglang may naramdaman si Yeming, sa sandaling iyon. Gumalaw ang Divine Gang. Hinigop ang lahat ng 5 Element Spiritual Energy. Hindi tama, hindi ang 5 Element Spiritual Energy ang sama-sama sa 3 Realms, kundi ang 3 Realms Divine Gang ang lumalamon sa 5 Element Spiritual Energy. Ang sakit, sa loob ng katawan. Tila nagaganap ang isang labanan sa pagitan ng Divine Gang at ng Spiritual Energy. Ngunit ang 5 Element Spiritual Energy ay malinaw na nasa dehado. Bakit ganito? Ang Spiritual Energy ay isang mas mataas na antas ng lakas na nabuo matapos magbago ang Gang Chi. Bakit ang mas mataas na antas na Spiritual Energy ay nilalamon ng Gang Chi? Hindi kaya, ang antas ng 3 Realms Divine Gang ay mas mataas pa kaysa sa 5 Element Spiritual Energy. Sagot ni Beiming, malamang ganoon nga. Master, nararamdaman mo ba ang paglakas ng iyong katawan ng husto? Lumalakas nga, at doble pa. Kung gayon, maganda. Master, ipagpatuloy mo lang ang paghigop ng spiritual energy. At magbe-breakthrough ka na sa Martial Master. Ha ha ha, ang Gang Chi na lumalaban sa spiritual energy. Tunay ngang interesante. Kung gayon, hahayaan kitang kumain hanggang mabusog. Binksag ni Yeming ang 5 Element Spirit Stones. Isang malaking halaga ng spiritual energy ang pumasok sa kanyang katawan. Lumipas ang oras. Ang mga spirit stones ay naging mga ordinaryong bato na lamang. Dahan-daang naramdaman ni Yeming. Matagumpay na nakapag-breakthrough. 8th grade Martial Master. Master, ano ang pakiramdam mo? Lakas, talino, bilis ng reaksyon, at iba pa, lahat ng aspeto ng katawan ay tumaas ng malaki. Ang lakas ng Gang Chi ay tumaas din ng 5 beses. Ngayon, kung isang ordinaryong Martial Master ang tatayo sa harap ko, natatakot akong ituring ko siyang parang langgam. Kahit isang Grand Martial Master, madali kong matatalo. Kahit makaharap ko pa ang isang Martial Ancestor. Sa sitwasyong ginamit ko ang lahat ng lakas at array formation. Kaya kung makipaglaban, kahit papatayin siya. At saka, may natuklasan pa akong isang interesanteng bagay. Beiming, tingnan mo. Ang 3 Realms Divine Gang na aking pinagsama-sama ngayon sa aking kamay, basta't gusto ko. Kaya kung gawing 5 Element Spiritual Energy ang Gang Chi sa isang iglap. Kahit gusto kong gamitin ang Lightning Attribute Martial Technique ng Long Family. Kaya ko pa rin gawin itong Lightning Gang Chi. Ang ginawa ni Master ay hindi kung anong Lightning Gang Chi, kundi Heavenly Thunder Divine Gang. Ito ay isang ganap na naiibang uri ng Divine Gang. Hindi ko inaasahan. Ang 3 Realms Divine Gang ay hindi lamang kayang magsama, kundi kaya ring magbago ng 5 Element Spiritual Energy. Kaya rin itong magbago at maging Heavenly Thunder Divine Gang. Natatakot akong hindi lamang ito ordinaryong Divine Gang. Sa madaling salita, pagkatapos maging Martial Master, ang katangian ng martial artist ay magiging tiyak na. At magkakaroon ng mga kalakasan at kahinaan batay sa iba't ibang katangian. Ang lakas ng 5 Element Spiritual Energy ay ang pagiging malakas ng Martial Master sa 5 Element Spirit Root. Hindi limitado ng katangian, walang kahinaan. Bagamat ang mga katangian ng mundong ito ay hindi lamang nahahati sa 5 elemento, kundi marami pa, tulad ng kidlat, at iba pa, lahat ay nagmula sa pagbabago ng 5 elemento. Mas malayo pa, may mga umiiral na lampas pa sa 5 elemento, tulad ng yin-yang, primordial chaos, at iba pa. Kung ang 3 Realms Divine Gang ay talagang kayang magbago ng walang hanggan. Kung gayon, sa usapin ng katangian, sa libu-libong mundo, walang lakas na hindi kayang maunawaan at kontrolin ni Master. Kasabay nito, wala ring anumang lakas ng katangian ang makakapigil kay Master. Noong una, napakarami kong ginastos para makuha ka, mukhang sulit pa rin pala. Nagsaklu siya ng ganito katagal. Halos walang laman na ang tiyan. Hanapin ko si Long Xiaoyun. Sabay kaming kumain. Ituring na lang naganti sa kanyang paglibre sa akin dati. Ngunit, kahit ano paman, sa alaala ni Long Xiaobay, ang taong iyon ay talagang isang tagasunod. Kakaiba.
Ilang araw nang hindi ako ginugulo. Sa sandaling iyon, biglang may kung anong lumitaw. Isang palaso ang tumutok kay Yeming. Gamit ang dalawang daliri, sinalo niya ito. Pinagmasdan niya ito sandali. Biglang may napagtanto. Sina Long Xiaoyun at Yin Xiaoyu ay nasa aming mga kamay. Kung ayaw mong mamatay sila, pumunta ka agad sa Tea Valley. Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Bawat kilos mo ay nasa aming paningin. Ang dulo ng palaso ay may lason. Mukhang gusto akong itulak ng kalaban sa kamatayan. Kung mapapatay ako ng direkta, mas mabuti. Kung hindi mapatay, magdudulot ito ng hinala. Pipilitin akong pumunta agad para iligtas sila. Ang kalaban ay nasa dilim. Tayo ay nasa liwanag. Mapanganib ang paglalakbay na ito. Payo ni Beiming, iminumungkahi ni Beiming na huwag pumunta. At saka, ang pinapahalagahan ni na Long Xiaoyun at Yin Xiaoyu ay si Long Xiaobai. Hindi si Master. Dalawang tagalabas lamang sila. Hindi karapat-dapat na isugal ni Master ang buhay. Ang tunay na Long Xiaobai ay matagal nang pinatay nila. Kung hindi ako ang pumalit sa kanya, hindi nila sila kukunin para pagbantaan ako. Ang bagay na ito, sa huli, ay dahil din sa akin. At saka, kung hawak ng kalaban ang bawat kilos ko, nakatutok sa akin ng ganito, malamang ay may kaugnayan ito sa puwersa sa likod ng tunay na ama ni Long Xiaobai. Kahit para sa misyon, hindi ako pwedeng walang gawin. Mas mabuting puntahan at iligtas sila. Makalipas ang ilang sandali, sa Northwest Fuang Country, Tea Valley, huwag na kayong magtago pa. Lumabas na kayo. Agad na lumitaw ang mga anino. Sa isang iglap, napalibutan na si Yeming ng grupo ng mga taong nakaitim. Gaya ng inaasahan, tulad ng naramdaman ni Beiming. Ang mga taong ito ay karamihan nasa Martial Master at Grand Martial Master realm. Ang kakaiba ay, bakit paulit-ulit akong gustong patayin ng kalaban? Bakit hindi sila magpadala ng ilang assassin na may mas mataas na cultivation? Nasaan ang mga tao? Haha, ang iyong munting kasintahan, narito silang lahat. Ang dalawang babae ay kontrolado nila. Tiningnan ni Yeming sina Xiaoyun at Xiaoyu na walang malay. Agad siyang kumilos. Hinawakan niya ang kanilang mga mukha. Ang dalawang lalaki ay mabilis na nasa kanyang mga kamay. Kung gayon, maaari na kayong mamatay. Sunod-sunod na malalakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Isang kidlat ang bumagsak. Mabilis na inasikaso ni Yeming ang dalawang kumokontrol sa dalawang babae. Ang bilis. Ni hindi ko man lang nakita ng malinaw kung ano ang nangyari. Patay ka na. Hindi ko inaasahan, sa isang iglap lang. Nakapatay na ng dalawang level 3 Martial Masters. Ang taong ito, talaga bang 8th grade Martial Master lang? Nang ahas kayong kumilos laban sa mga tao ng Golden Aristocratic Family. Naisip niyo na ba ang kahihinatnan? Huwag ng maraming salita pa sa kanya. Patayin siya. Noon lamang sumugod ang iba. Ang pagliligtas sa mga tao ang pangunahin ngayon. Wala akong oras para makipag-away sa inyo. Mabilis na lumipad palayo si Yeming. Lintek, nakatakas na naman siya. Ang bilis ng taong ito. Hindi man lang tayo binigyan ng pagkakataong kumilos. Malinaw na 8th grade Martial Master lang. Bakit ganito kalakas? Ha, hindi ka makakatakas. Naghanda na ako ng kasunod na hakbang. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Lumipat ang eksena sa ibang lugar. Narito na tayo. Xiaobai. Huhuho. Xiaobai. Sa wakas, dumating ka rin para iligtas kami. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Huwag kang matakot. Ligtas na tayo. Paano ba kayo nahuli? Nagulat si Yeming. May naramdamang kakaiba. Ang kanyang kamay, dahan-daang nangingitim. Ano ito? Mabilis niyang itinulak si Xiaoyun palayo. Ahas. Ang buong katawan niya ngayon ay dahan-daang nangingitim. Xiaobai. Ang sakit. Patayin mo na ako. Bilisin mo. Patayin mo na ako. Bilisin mo. Inumin mo ang antidote pill. Xiaobai. Hindi pa man niya naabot ang kamay ni Yeming. Naglabas na ng itim na usok ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang braso ni Xiaoyun ay dahan-daang natuyo. Nagulat si Yeming. Nataranta. Sa isang iglap, ang buong katawan ni Xiaoyun ay naglaho na parang usok. Tanging ang kanyang damit na lamang ang natira. Anong klaseng lason ito? Ang bilis ng pagkasira. Hindi tama. Hindi ito lason, kundi isang uri ng masamang go, parasitic go. Natatakot akong sa loob ng katawan ni Xiaoyun ay matagal nang kinakain ng masamang go. Sinadya ng kalaban ang oras.
Espesyal na hinintay pagkatapos iligtas sila ni Master bago pinasabog ang masamang Go. Ngayon, sa loob ng katawan ni Master ay napasukan na rin. Kailangang mag-isip ng paraan para alisin ang masamang Go. Kung ito ay Go, ang paggamit ng antidote pill ay malamang walang silbi. Kailangang mag-isip ng ibang paraan. Hindi pa man nakakakuha ng lunas si Yeming. Tinusok na siya ng isang patalim sa dibdib. Natapos na ang misyon. Nagalit si Yeming. Nagngalit ang ngipin. At sumigaw. Ang Yuan Chi ay nagdulot ng backlash sa babae. Napasok siya ng dugo at tumilapon. Namatay siya dahil sa pagsabog ng Yuan Chi mula sa katawan ni Yeming. Sa sandaling iyon, bumagsak din si Yeming. Master, ang Go, kinain na ang mahigit kalahati ng iyong braso. Mabilis na ginamit ni Yeming ang isang mudra sa kanyang braso. Isang imahe ng Buddha ang lumitaw. Ang masamang Go sa braso ni Yeming ay dahan-daang naalis. Napakalakas ng masamang Go na ito. Kung hindi ko natutunan ng Buddhist mudras, hindi bababa sa kailangan kong putulin ang isang braso para makatakas sa kapahamakang ito. Lumapit si Yeming at tinanggal ang maskara ng babae. Gaya ng inaasahan, isa siyang assassin na nagpanggap bilang si Yin Xiaoyu. Si Yin Xiaoyu, malamang patay na. Si Long Xiaoyun din. Hanggang sa huli, hindi ko masabi sa kanya na si Long Xiaobai ay matagal nang patay. Maraming taon mo siyang gusto. Dahil sa kanya, marami kang ginawang bagay. Malaki rin ang naitulong mo sa akin. Ngayon, namatay ka na. Ipaghihiganti kita. Lintek, nasaan na ba tumakbo si Long Xiaobai? Bakit hindi pa rin natin siya mahanap? Yung dalawang babae, isa ay tao natin na nagpanggap, yung isa naman ay nalagyan din ng Go poison. Tiyak na mamamatay siya. Susunod, kailangan lang nating mahanap ang bangkay ni Long Xiaobai at bumalik para mag-ulat. Tapos na, hindi na kailangang magmadali. Sa sandaling iyon, mula sa malayo, lumilipad si Yeming. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa harap nila. Long Xiaobai, hindi pa siya patay. Katawan na may Go poison, imposibleng wala kang kahit kaunting pinsala. Hindi ka naghanap ng lugar para magpagaling ng mapayapa. Tapos nang ahas ka pang magpakita sa harap namin. Isang malakas na bam. Lumingon siya sa likuran ng may pagtataka. Yung kasama niyang sumugod kanina ay nasuntok na at bumaon ang pisngi. Dumudugo na ang kamao ni Yeming. Lahat kayo ay mamamatay. Sumigaw sila at sumugod. Isang lalaki ang naglabas ng sandata. Tinutok diretso sa ulo ni Yeming. Tinipon ni Yeming ang Yuan Chi sa kanyang kamao. Isang suntok. Nabali sa gitna ang sandata nito. Hindi pa siya nakakakilos. Sinuntok na siya ni Yeming sa tiyan. Isang malakas na pagsabog. Sumabog ang Yuan Chi. Punit ang damit. Sa sandaling iyon, isa pang lalaki ang sumugod mula sa likuran. Mamatay ka na. Tinipon ni Yeming ang kidlat sa kanyang kamao. Sinuntok niya diretso ang patalim nito. Natakot ang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, tinamaan siya ng kidlat. Malakas siyang sumigaw sa sakit. Ang kanyang katawan ay nasunog at naging uling. Bumagsak. Diyos ko. 2 Grand Martial Masters, parang mga bata sa harap niya. Lumayo kayo. Huwag kayong lumapit sa kanya para makipaglaban. Ang tatlong natira ay umatake habang umaatres. Sabay-sabay silang umatake kay Yeming. Sa sandaling ito, nakatayo lamang si Yeming. Pagkatapos ay dahan-daang pinagdikit ang mga palad. Ginamit ang immovable seal. Walang kahit anong epekto. Imposible. Ano ba talaga itong martial technique na ito? Kailanman ay hindi ko pa ito narinig. Sa sandaling ito, ginamit ni Yeming ang kidlat sa kanyang kamao. Pagkatapos ay ginamit ang instant step. Lumipad siya patungo sa kanila. Sunod-sunod na sigawan ang maririnig. Sa sandaling ito, hinawakan ni Yeming sa kwelyo ang isang natitirang buhay. Hindi ka papatay, hindi ibig sabihin na malakas ka, kundi iniwan ko ang iyong hamak na buhay. Sabihin mo, saang assassin organization kayo kabilang? Ngumiti ang lalaki. Pagkatapos ay sinunog ang sarili gamit ang isang berdeng apoy. Hindi ko inaasahan. Mas pinili pa niyang sunugin ang sarili kaysa sabihin ang puwersa sa likod niya. Wala nang magagawa. Mas mabuting ipaalam na lang ang bagay na ito sa Long family. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang mga tao mula sa Long family, Young Master Xiaobai. Ang mga bangkay na ito ay, Diyos ko, ang lakas sa loob ng mga bangkay na ito, ang pinakamahina ay level 3 Martial Master. Mayroon pang ilan na Grand Martial Masters.
Hindi kaya, lahat sila ay pinatay ni Young Master Xiaobai. Sila ay mga assassins. Si Long Xiaoyun ay pinatay, hindi buo ang bangkay. Si Young Miss Xiaoyun, pinatay. Ang bagay na ito, iuulat ko sa clan leader. Ang taong ito, ay isang martial monarch. Pero natakot ng ganito. Mukhang ang pagkatao ni Long Xiaoyun ay hindi pangkaraniwan. Sa alaala ni Long Xiaobai, si Long Xiaoyun ay pamangkin sa tuhod ni Long Xiaoyan. Labis siyang minamahal ni Long Xiaoyan. Ginamit pa nga niya ang Xiaoyun, sa homonym na Xiaoyun, Laughing Cloud, para ay panggalan sa kanya. Ngayon, namatay na siya. Ang Long family. Natatakot akong may malaking gagawin. Sa sandaling iyon, isang sigaw ng matinding sakit ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos ay isang pagsabog sa harap ni Yeming. Lumitaw si Long Xiaoyan. Xiaobai, ano ba talaga ang nangyari? Paumanhin po, Lolo. Ako ang kanilang target. Ang pagdukot kay Xiaoyun ay para pilitin akong lumabas. Nagpabeya ako sandali, hindi ko siya nailigtas. Nagalit si Long Xiaoyan. Nagngalit ang ngipin. Kahit sino pa ang pumatay sa aking apo. Kailangang magbayad. Pinipilit ni Yeming na labanan ang lakas na nagmumula sa martial god, sa sandaling iyon. Nagkabitak-bitak ang lupa. Ang mga kaluluwa ng mga taong nakaitim ay tinawag pataas. Bakit ang daming kaluluwa? Ano ang gusto niyang gawin? Ang isang martial god ay may kakayahang umabot sa langit. Ang mga assassin na iyon ay kara-rating lang mamatay. Gusto niyang kolektahin ang kanilang mga yin souls para piliting magsalita. Hinawakan ni Long Xiaoyan ang isa. Sabihin mo, sino kayo? Kami. Kami ay mga assassins ng Tianxia, Heavenly Kill. Inutusan kaming patayin si Long Xiaobai. Tianxia, magaling. Napakagaling. Sino ang nag-utos? Ang Tianxia, kailanman ay hindi nagtatanong ng pagkatao ng nag-utos. Dinurog niya ang ilang kaluluwa sa kanyang kamay. Lolo, ano ang Tianxia? Napakalakas ba nila? Isa sa 3 pinakamalaking assassin organizations ng Azure Dragon Empire. Ang lakas nila ay tunay ngang napakalakas. Ngunit, ano naman ngayon? Ang Long family ay isang golden aristocratic family na nagtagal na ng ilang 10,000 taon. Walang sino man ang may sapat na kwalipikasyon para kumilos laban sa amin. Walang sino man ang may sapat na kwalipikasyon. Kahit pa ang Tianxia. Nang ahas na galawin ng tao ng aking Long family. Tiyak na magbabayad sila. Magbabayad. Ang divine sense ni Long Xiaoyan ay kumalat sa mahigit kalahati ng Azure Dragon Empire. Kasabay nito, may 39 na divine senses na may kaparehong antas ang tumugon. 39 na hibla. Hindi kaya, may 39 na martial gods ang tumugon sa kanya. Diyos ko, ang Long family, may ganito karaming katulong. Pagkatapos ay lumipad palayo si Long Xiaoyan, Xiaobai. Bumalik ka sa bahay at maghintay. Hintayin mo ang balita mula kay Lolo. Ang Golden Alliance, 1,000 taon nang hindi kumikilos. Hindi ko inaasahan. Sa unang kilos pa lang. Ganito nakalakas. Sa alaala ni Long Xiaobai. Ang 9 na dakilang golden aristocratic families. Para protektahan ang sarili, ay lihim na bumuo ng isang alyansa. Anumang miyembro ng alyansa na nangangailangan ng suportang militar. Ang ibang mga miyembro ay kailangang tumulong ng walang kondisyon. Pumatay ng kahit sino, hindi. Nang ahas pang kumilos laban kay Young Miss Xiaoyun. Kahit gaano pa kalakas ang nasa likod nila. Sa harap ng Golden Alliance. Wala silang kwenta. Sa pagkakataong ito, natatakot akong ang Tianxia ay kailangang alisin na sa listahan ng Azure Dragon Empire. Lumipat ang eksena sa Imperial Capital ng Azure Dragon Empire. Sa sandaling iyon, 2 matandang may puting buhok ang nakaupo at naglalaro ng Go, biglang naramdaman ng isa ang killing intent. Hindi maganda, may sumusugod hanggang sa pintuan. Sa kalangitan, dahan-daang nabubuo ang mga kulog at kidlat. Isang dragon ang bumulusok pababa. Isang banal na kidlat ang tumama sa kanilang dalawa. Ang protective barrier ay nabuksan. Ngunit dahan-dahan itong nagkakabitak-bitak. Nanginginig sila. Pakiusap. Pakinggan niyo muna ang sasabihin ko. Sa sandaling iyon, nabasag na ang protective barrier. Ang kidlat ay bumagsak. Tumama sa 2 matanda. Namatay sila nang hindi man lang nakakapag-iwan ng huling salita. Sa sandaling ito, sa mga guho sa ibaba, nagulat ang mga taong nakaitim nang ang kanilang pinagtataguan ay dahan-daang nagkakabitak-bitak. Anong nangyayari? Ang maliit na mundo ng mga patriarch, gumuho.
Hindi kaya, napatay na ang mga patriarch. Hindi kaya, hindi mahanap ang lokasyon ng Tiansha. Yun pala, nakatago sa loob ng isang maliit na mundo. Dinadala ni Long Xiaoyan ang kidlat. Ngayon, ang Tiansha, wawasakin ng walang aitatirang kahit isa. Patayin sila para sa akin. Lahat ng alyansa ay sabay-sabay na kumilos. Ang mga palad ng mga golden aristocratic families ay tumutok sa bitak ng maliit na mundo. Isang malakas na crack ang umalingaw-ngaw. Nataranta ang mga tao sa loob. Hindi nila alam kung saan tatakbo. Liwanag ang bomb alert sa lahat. Pagkatapos ay mga sigawan ang maririnig. Anong nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi kaya, may mga dakilang nilalang na naglalaban. Ang mga tao sa paligid ay natakot at nanginig. Huhuho, nanay, mga dakilang nilalang. Nag-aaway sila. Huwag kang matakot. Proprotektahan tayo ng Diyos. Hindi tayo mapapahamak. Sa sandaling ito, sa Imperial Palace ng Azure Dragon Empire, ang ingay ay gumising sa Emperor. Nagsalita siya. Nagtatanong, bakit? Ang Tiansha ay walang batas. Walang kinikilalang langit. Pinatay nila ang aking pinakamamahal na apo. Dapat silang puksain. Ang paghihiganti ay kailangang gawin. Ngunit kung mangangahas kang saktan ng hindi sinasadya ang mga mamamayan ng aking imperial capital, pananagutan kita. Emperor, huwag kang mag-alala. Alam ni Lolo ang hangganan. Bumalik ang eksena sa Long family. Ang mga tao ay nagluluksa para kay Long Xiaoyun. Huhuho, Xiaoyun, napakasaklap ng iyong pagkamatay. Ang Tiansha ay dapat mamatay. Dapat silang mamatay. Lahat sila dapat mamatay. Si Yeming ay nalulungkot. Biglang isang boses ang umalingaw-ngaw. Xiaoyun, anak ko, sino ba talaga? Sino ang pumatay sa iyo ng ganito? Sino ba talaga? Ha? Ang mga assassin ng Tiansha, gustong patayin si Xiaobai. Dinukot nila si Xiaoyun bilang hostage. Tapos nilason siya. Bagamat pumunta si Xiaobai para iligtas siya, wala rin siyang nagawa. Ang family head ay pumunta na sa Imperial Capital para ipaghiganti si Xiaoyun. Narinig ito ng lalaki. Nagalit, at tinutok ang tingin kay Yeming. Gamit ang kidlat, mahigpit niyang hinawakan si Yeming. Ikaw na naman na bastardo. Matagal ko nang sinabi kay Xiaoyun na huwag lumapit sa iyo. Pero hindi siya nakinig. Ngayon, totoo ngang namatay siya dahil sa iyo. Magbayad ka para sa kanya. HMPH. Bastardo. Ang iyong katawan ay hindi masama. Isang simpleng hawak ko lang. Hindi kita napatay. Kung gayon, kailangan kong maging seryoso. Sa sandaling iyon, biglang isang liwanag ang sumulpot. Isang higanteng kamay ang sumampal sa mukha ng lalaki. Hayop. Ang sampal ay nagpatabingi sa kanyang mukha. Napasok ka siya ng dugo. Si Long Xiaoyan ang kumilos. Siya ay anak ng iyong kapatid na babae. Pamangkin mo siya. Gusto mo siyang patayin. Si Yeming ay nakahawak sa dibdib. Ama, kung hindi dahil sa bastardong ito, hindi makukulong si Wanner sa piitan. Araw-araw na nagdurusa at nag-iisa. Hindi rin sana namatay si Xiaoyun. Ngayon, kailangan niyang magbayad. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Dinagdagan pa ni Long Xiaoyan ng isang sampal sa mukha. Gumagawa ka ng kalokohan. Bamantong hininga siya. Hay, ikaw na taksil. Nadawit si Wanner. Namatay si Xiaoyun. Ang may kasalanan ay ang Tiansha. Bakit mo isisisi kay Xiaobai? Sayang at ikaw pa ang Grand General ng Imperyo. Kahit ganito kasimpleng bagay ay hindi mo maintindihan. Nawalan na ako ng nag-iisang apo. Hindi kaya, pati ang nag-iisang apo ko sa tuhod na ito ay gusto mo ring patayin. Narinig ito ng lalaki. Umiling. Suminghal ng isang beses. At umalis. Sinasabi ko sa inyo, si Xiaobai ang numero unong henyo. Ang numero unong crown prince ng aking Long family. Siya rin ang magiging family head sa hinaharap. Sino mang manggahas na gamitin ang bagay na ito para pahirapan siya, ay kalaban ni Long Xiaoyan. Lahat ng tao ng Long family sa ibaba ay nagulat. Xiaobai, ang paghihiganti para kay Xiaoyun ay nagawa na. Lahat ng tao at kaluluwa ng Tiansha ay pinuksa na. Siya, sa ilalim ng lupa, kung malalaman niya, tiyak na mapapanatag na rin. Lolo, si Tio ay hindi pa humuhupa ang galit. Mas mabuti pang umalis ka muna para umiwas. Sige, ang paglabas ay hindi may iwasang mapanganib. Ang singsing na ito, ibinibigay ko sa iyo.
Ang mga bagay sa loob ay sapat na para mapanatili kang buhay. Kung may apurahang bagay na kailangang ipaalam kay Lolo, agad na darating si Lolo para tulungan ka. Tiningnan ni Yeming ang mga laman ng storage ring. Diyos ko, ang mga laman nito, puro pera, at napakaraming killing arrays pa. Ang mga killing arrays na ito, hindi bababa sa level 5. Mayroon pang puppet na nasa Martial Monarch level. Ngunit, itong barko, para saan ito? Paliwanag ni Beiming, Master. Ito ang Earth Submarine. Ang flying ship ay lumilipad sa langit. Samantalang ang Earth Submarine ay maaaring pumunta sa ilalim ng lupa. Bagay na bagay para sa pagtakas at pagligtas ng buhay. Siyempre, maaari ring gamitin para sa assassination. Iba sa paglipad sa langit. Sa mundo, napakakaunti ng nakakaalam ng Earth Escape Technique. Ang halaga ng bagay na ito ay mas mataas pa kaysa sa flying ship. Makalipas ang ilang sandali, paalis na si Yeming sa Long family. Hi. Ang bagay na ito, hindi naman normal na kabaitan ang ipinapakita ni Lolo sa akin. Habang mas nagiging ganito siya, mas lalo akong nakukonsensya. Sa huli, hindi naman ako si Long Xiaobei. Lahat ay kasinungalingan. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mga iyak. Huhuho, Xiaoyu, anak, napakasaklap ng iyong pagkamatay. Ni hindi man lang kita nakita ni nanay sa huling pagkakataon. Ang posisyon ni Yin Xiaoyu ay hindi katulad ni Long Xiaoyun. Parehong namatay, ngunit hindi man lang nailibing ng marangya. Tanging ang mga magulang lamang ang narito. Umiiyak, Xiaoyun, Xiaoyu, ang bagay na ito ay dahil sa akin. Ngayon, ang tiyan siya ay napuksa na. Ngunit huwag kayong mag-alala, tiyak na hahanapin ko ang nag-utos sa tiyan siya para pagbayarin siya. Pagkatapos ay lumipad palayo si Yeming, ang Northern Snow Wolves ay napuksa na. Ngayon, ang pagpunta sa lugar ni Martial Ancestor Wu ay wala ring gagawin. Mas mabuting bumalik muna sa Yin-Yang Sect. Tingnan kung ano na ang progreso ni Senior Brother Yi. Sa sandaling iyon, sa malapit, biglang may sumabog na signal flare. Ha, mukhang signal ng paghingi ng tulong mula sa Yin-Yang Sect. Nagmumula sa ilalim ng kagubatan. Puntahan natin. Sa ibaba, 3 tao mula sa Yin-Yang Sect ang napapalibutan ng grupo ng mga taong nakaitim. Senior Brother, ang signal ay naipadala na. Mas mabuting mag-set up tayo ng array dito. Subukang patagilan ng oras. Tama si Junior Sister Yu. Ngunit sayang, malayo tayo rito sa Yin-Yang Sect. Maliban na lamang kung nagkataong may elder na malapit dito. Kung hindi, mahihirapan tayong tumagal hanggang doon. Sa huli, ang pinuno nila ay isang martial ancestor. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak si Yeming sa harap nilang tatlo. Si Junior Brother Ye. Dumating si Yeming. Isang misyon ang lumitaw. Sa sandaling ito, ang mga disipulo ng Black Dragon Sect, kasama ang isang Outer Sect Elder. Kabuoang 8 tao, ang dumating. Magbayad ng dugo. Ang kasalanan ay umaabot sa langit. Kung mapupuksa sila, makakakuha ng 1,000,000 merit points. Misyon. Hindi ba't wala akong merit steal? Bakit may misyon pa ring lumalabas? Sa tumpok ng mga nakaimbak na martial tools na ito, may isang token. Malamang, ang misyon ay nagmula roon. Lumitaw sa tumpok ng mga nakaimbak na martial tools, hindi kaya para kay Sigurd. Malamang ito ay bagay na tanging Guest Heavens Patrol lamang ang mayroon. Ang epekto siguro ay mas mababa kaysa sa merit steal. Haha. Akala ko kung sinong malaking tao ang darating. Yun pala, isang hamak na martial master lang. Mga junior brothers, hindi na kailangang maglaro pa. Maghanda ng kumilos. Ay nako, mali. Naghintay ako sa signal ng paghingi ng tulong. Bakit isang munting junior brother ang dumating? Ngayon, hindi lang ako ang maghihintay ng kamatayan. Nadamay pa ang iba. Kapatid na ito, huwag kang mag-alala. May sarili akong paraan para harapin sila. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ninyo ginalit ang mga tao ng Black Dragon Sect? Itong mga walang hiya, balak sana naming pumunta sa Demon Beast Forest para mag-practice. Sakto namang nakita namin silang pumapatay ng mga tao sa isang nayon. Hindi lang iyon, pati mga bata ay pinapatulan nila. Hinihigop ang dugo ng mga taong buhay pa. Sinasabing gagamitin daw para ialay. 1,000 bata. Kahit tumakbo pa sila sa ilalim ng lupa, hindi sila makakatakas. Lahat sila ay pinatay nila. Ngayon, kapag ipinipikit ko ang aking mga mata,
Puro imahe ng dugong dumadaloy ang nasa isip ko. Ang mga taong ito, masahol pa sa mga hayop. Tiningnan din sila ni Yu Chen ng ganoong tingin. Ngayon, walang isa man sa kanila ang mabubuhay.